Ngayon nga pala ay random lang yung i-vlog natin ngayon. Pero hindi lang po basta-basta random, kundi meron po akong i-share sa inyo ulit dito. Or sabihin natin na mga kailangan yung malaman dito sa Japan. Konnichiwa minasang, so ayun po, kakatapos lang ng trabaho ko ngayon. At dahil Friday na po ngayon, syempre wala na tayong pasok bukas. Yay! At good news nga po pala, 3 araw yung day off natin, Saturday, Sunday, tsaka Monday. Kasi po yung Monday is red calendar po dito sa Japan. Kaya makakapagpahinga pa tayo ng 3 araw at makakapag full energy ulit tayo nito. So bale ngayon nga pala ay random lang yung i-vlog natin ngayon. Pero hindi lang po basta-basta random, kundi meron po akong i-share sa inyo ulit dito. Or sabihin natin na mga kailangan yung malaman dito sa Japan. Bago tayo magsimula, pababa muna ako dito sa may elevator at para makadaan tayo sa baba. Unang-una, itong signage na to, ang ibig sabihin yan ay dadaan lang kayo ng diretso or pakaliwa lang po yan. Hindi po kayo pwedeng kumanan dahil alam nyo naman po na marami po mga sasakyan dito sa kabila. Kaya yan po yung sign niya. Yan. Okay, bale, andito muna ako sa gilid. At papahinga lang ako saglit bago tayo pumunta ng Amagasaki ng nakabisikleta ngayon. Dahil po, yung isi-share ko sa inyo ngayon ay yung mga signages po na nakikita nyo dito sa Japan. Na dapat nyo na rin pong malaman syempre. So, pangalawa naman po, pag may makita kayong kulay blue na kulay na ganyan at merong stop sign, ang ibig sabihin yan ay no parking. Yes po, no parking po yung sign na ganyan. At ipapakita ko yung picture dito sa baba para makita nyo. Medyo madilim kasi pag binibidyo natin. Kaya sa Pilipinas po, ang no parking sa atin ay may letter P tapos na stop sign. Pero dito po sa Japan, ang no parking nila dito ay simpleng stop sign tapos kulay blue na kulay. Yun po yung ibig sabihin nun. Tapos next naman po, pag may makita kayo ng ganitong sign or signage, ang ibig sabihin yan ay para sa pedestrian lang po. Kaya meron pong pedestrian lane dito. Ayan po yung ibig sabihin yan. Okay, punta muna ako ng Amagasaki guys bago tayo mag-share ulit ng mga signages dito at maghahanap lang tayo ng mga signages dito. Para po mag-bike din tayo habang wala pa tayong nakikita. Kaya pag may nakita tayo ng mga signs dito, saka tayo mag-explain. Okay po, andito na ako sa Amagasaki ngayon at magtataya muna ako ng loto. Pero bago tayo magtaya, may nakita ulit ako na signage. Papakita ko sa inyo. Ito po, next naman tayo. Ito yung parkingan ng bicycle or ito, yung tinatawag nilang bicycle parking. Pag may makita kayong letter P na ganyan at meron nakalagay na jitensya, ang ibig sabihin ng jitensya ay bicycle yan. Kaya yan po yung kanji nya. So ang dami pong makikita mga parkingan dito. Okay, taya-taya muna tayo bago tayo umuwi ng bahay. So ito, number square muna tataya natin guys. Ayan. Nakataya na pala ako ng loto ngayon at uwi na rin ako ng bahay. At may papakita nga pala ako sa inyo. Ito nga po, binilang ko ng pasalubong si Rika Chang. Wow! Nakikita nyo po na nasa loob nito ay chocolate. Ayan po. Ito po yung pasalubong ko para sa kanya, chocolate. Siya na lang yung binilang ko ngayon guys. At ang importante naman mapasaya ko siya palagi. Di bali nang hindi ko mabilan yung sarili ko, ang importante mabibigyan ko siya ng pagkain na magpapasaya sa kanya. Next naman tayo, etong sign na to. Ang ibig sabihin niyan ay no entry. Yan po yung pula na may minus sign sa gitna na puti. Ayan po yung no entry nila dito. At sa baba naman po, yung arrow na yan ay ibig sabihin yan ay one way lang, papunta dito sa same direction din. Kaya makikita niyo yung left side ng arrow or left side na arrow. Ibig sabihin yan ay one way lang yan at hindi po pwedeng pasalubong dyan. So ipapakita ko po ulit sa inyo. Ito po yung one way sign. Nakasama dito ang bicycle and motorcycle na 50cc. At syempre mga sasakyan din. Kaya ibig sabihin yan, to the left lang po yung pwedeng dumaan dyan at hindi po pwedeng kabilaan dahil bawal po talaga pag one way. At dito naman po, alam na ito ng lahat. Ang ibig sabihin yan ay bawal ang truck at mga bus dito na mga malalaking vehicle. So ayan lang po. Ito naman po yung next, Tomari sign. Ang ibig sabihin yan ay kailangan yung mag-stop or huminto.
Kasi dito, required pong huminto dito pag meron kayong makita na ganyang tumari sign. Kaya ang ginagawa nila dito, mapabisikleta man, motor, sasakyan, ang patakaran dito, kapag merong ganitong sign, mag-i-stop ka muna bago ka mag-proceed sa dadaanan mo. Ayan. Meron din dito sa baba na nakasulat guys ng tumari para po makita nila. Dahil yung ginagawa po ng iba, kahit na may nakasulat na tumari sign dyan, ay dire-diretso pa rin sila. Yun po yung bawal talaga dito. Pag meron kayong makitang ganitong 30, ang ibig sabihin yan ay yan lang yung maximum speed limit na pwede nyong patakbuhin dito sa daanan na to. Pag sasakyan, motorman, or iba pang mga vehicles. Hindi lang po 30 ang meron dito, meron din 40, 60, 80, or iba pang mga speed limit. Ayan po. Yan po yung sign nila dito. Ito na po yung pasalubong natin mula kay Rika-chan. Nani? Yes. Buksan mo. これ何？ Akite. ちょっと待って。なんか染まらないものですけど。うわ、見たチョコレート。 Wow, chocolate. え、なんで買ったの？ Huh? Why? Wala lang. Ito nga pala yung ulam natin ngayong hapunan. Ayan, karage. Tapos meron pa tayong pork steak na natira. Yan, medyo tulog pa rin yung mantika niya. Bale, mamaya pagkatapos natin kumain, saka natin itutuloy ulit yung mga signages na hindi pa natin nababanggit dito. Medyo marami-rami din kasi to guys, kaya ang gagawin ko siguro yung mga importanteng signages na lang yung papakita ko sa inyo or sasabihin or explain para malaman po ninyo. Time check muna tayo. Ayun, 8:30 na ng gabi. So, itutuloy ko muna yung mga signages dito sa Japan na dapat nyo ring malaman. Next naman po tayo para po sa mga gumagamit ng scooter or sabihin natin na 50cc or mopeds, kailangan alamin nyo rin itong sign na to. Ito yung tinatawag natin na two-step right turn. Kaya may nakasulat po na kanji dyan na gensuki. Ang ibig sabihin yan ay yung mga motorcycle na 50cc po or moped sabihin natin. So bakit nga ba na merong two-step right turn pag gagamit kayo ng 50cc na motorcycle? Dahil according po sa rule dito sa Japan, kapag gumagamit kayo ng 50cc na motorcycle, pag magdadrive kayo, dapat lagi kayo nasa left lane. Ginagamit naman itong two-step right turn kapag nasa 3 lanes kayo na nasa highway. 1, 2, 3. Kaya pag gusto nyong lumiko sa kanan, syempre, ang ginagawa dyan, ito i-explain ko na lang siya by sketch. Ito. Kung may ito, kunwari, nandito yung motorcycle nyo sa left lane. 3 lane yan na. 3. Ito yung, yung scooter nyo. Kaya, kunwari, andito yung traffic light. Tapos, kung gusto nyo lumiko dito sa may kanan, ang gagawin nyo dyan, kapag nag-green light na ito, or sabi natin blue light pala dito sa Japan, ang gagawin dyan, pupunta kayo dito sa kabilang lane na to. Dito kayo pupunta, tapos maghihintay ulit kayo dyan na mag-green light dito. Kaya pag once na nag-green light na dito, saka kayo dediretso doon sa right. Yan. Diretso na. Kaya siya tinatawag na two-step right turn. At applicable lang po ito sa mga mopeds or sa mga may 50cc na motor. Kaya kunwari, pag meron kayong 125cc na motor pataas, hindi nyo na kailangan ng mag two-step right turn. Pwede naman na kayong pumunta sa sa bandang gilid sa may last lane doon. Saka kayo liliko sa kanan. Para po kayong nagda-drive ng sasakyan yan, guys. Pero pag sa sa mga scooter na 50cc, kailangan nyo na po ng two-step right turn. Yun po yung kaibahan. Kaya sa mga magtatanong po kung paano ko po nalalaman yung mga signages dito sa Japan, actually po, nag-try po akong mag-take ng exam for scooter or 50cc na license. Doon po sa exam, karamihan po na lumabas doon yung mga signages po. Ito po. Yung signages, yung mga bawal, at syempre yung mga speed limit pag nagda-drive tayo ng gensuki. Or sabihin natin na moped. Actually, 2 beses po ako nag-take niyan ng exam. 50 items po yan at puro true or false po yan. Kaya ayun po, may lisensya po ako ng motor dito na 50cc, pero pag sa mga sa mga lisensya po ng sasakyan, yun pa po yung wala sa akin, guys.
Kaya yung pag-aaral po ng pagdadrive ng sasakyan, isasantabi ko muna po yun dahil wala po akong oras at kulang pa tayo sa budget. So, okay po. At yun lang naman po yung mga signages na tuturo ko muna sa inyo ngayon. Dahil yung iba po medyo familiar na rin po sa iba. At ipahabol ko itong last, guys. Ito po. Ang last na signages nito, pag may nakakita kayo ng ganito, ang ibig sabihin yan ay ito po yung mga evacuation center for tsunami or sa mga anumang sakuna dito. Ayan po yung ito po yung green na picture na may building na nakadrawing tapos may tao na mag-evacuate. Yan po yung sign at makikita nyo po ito sa mga schools, sa mga buildings at sa mga high story na bahay pa or apartment. Actually, na-vlog ko na po ito nung dati pa. Bali, last year ko pa ata vlog yun. Yun yung sa pagkakaalam ko. Pero inulit ko na lang po para naman po maintindihan nyo ulit. At hanggang dito muna tayo. At syempre, magsasagot lang muna tayo ng mga katanungan dito sa comment natin. Unahin na natin to mula kay Sir Julio Valiente. Ang sabi niya, "So Ginito, share mo po yung moments mo noong JS prom nyo. May naisayaw ka ba? Ingat ka lagi dyan." Ayun po, unang-una po sir, hindi ko po naranasan ang JS prom at wala po kami niyan nung high school. Talagang never ko pang na-experience tong JS. Kaya hindi ko po alam kung ano yung feeling na merong promenade. Kaya pasensya na po sir at wala po akong experience dito. At hindi ko po naranasan ito nung high school ako. At ito pa, next naman tayo mula kay Ma'am Aba 0808. Ang sabi niya, "Idol, ikaw po, mahilig ka ba sa mga iniinom ng hapon o mas gusto nyo pa rin po Pinoy na drinks at food?" Ito po, syempre, sa mga iniinom, talagang masarap po ang beer dito sa Japan. Yung Asahi beer, yung Asahi Super Dry. Pero pagdating sa mga ibang inumin ng iniinom ng hapon, maliban sa beer nila dito sa Japan, syempre po, talagang mahilig po ako uminom ng tsaa, yung tea. Kung ano yung meron sa vending machine, binibili ko rin minsan. Kasi para po sa akin guys, mas mas refreshing po kung uminom ng tea dito sa Japan. Lalong-lalo na po pag tag-init tapos malamig pa yung tea na mabibili nyo sa vending machine. Talagang talagang masarap po talaga. At yung iba kasi nilang tea dito nakakapayat po talaga. Yun yung kagandahan dito. At syempre, pagdating sa mga alcoholic drinks, yun, masarap din ang beer dito. Sabi ko naman po sa inyo kanina. Bale, natikman ko na rin dito yung sake nila. Kasi yung natikman kong sake nun, mainit nun eh. Medyo pinakuluan nila yun mula sa apoy nun. Natikman ko naman, masarap naman siya sa akin actually. Pero after ilang inom ko nun, nakaramdam na ako ng hilo nun kasi nga sobrang lakas nung sake. Kaya okay na po sa akin yun. At least na-experience ko naman pong uminom ng sake. Ayun lang po. At sa mga gusto pang dyan, magtanong dito sa akin guys. Mag-comment lang po kayo dito sa baba or sa comment section. At sasagutin natin yung mga katanungan ninyo. Bago nga pala tayo matulog, syempre mag-aaral muna ulit ako ng Nihongo. Dahil this week po, hindi pa po ako nakakapag-aral ng Nihongo. At kasi busy rin sa work at nakapagpahinga rin tayo ng maayos. Siyempre, pati bukas at paggising natin or sabihin natin na pag-uwi natin dito, mag-aaral ulit tayo ng Nihongo. Araw-arawin natin yan para hindi natin makalimutan yung inaral natin. Hanggang dito na lang muna po tayo at bago po ako magtapos, wag niyong kakalimutan mag-like, comment and subscribe sa aking YouTube channel at hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated. Hanggang dito na lang muna po tayo at abangan nyo na lang po ang susunod na mga vlogs ko.